Napapangiti po ako sa nabasa kong balita. Sabi po dito sa news update, kampo ni Senator Bato de la Rosa ikinokonsidera ang hindi muna pagkuha ng sweldo mula sa Senado. Hindi daw muna kukunin ni Bato de la Rosa yung kanyang sweldo. Sabagay ito po ay kinukonsidera pa lang. Sinabi ni Senator J.B. Ejercito na ikinukonsidera na ng kampo ni Senator Ronald De La Rosa ang hindi muna pagkuha ng sweldo at allowance mula sa Senado. Mababatid na ilang buwan ng no-show sa trabaho bilang senador si De La Rosa matapos pumutok ang ugong na hahainan siya ng arrest warrant ng International Criminal Court. Pero hindi ba na-confirm na wala pa naman yung warrant of arrest? Siguro ito, mai-issuean na siya dahil po na-confirm na yung charges laban kay ex-President Rodrigo Duterte at kasama na po ang pangalan ng mga co-perpetrators tulad niya ni Bato, ni Bongo at ng ilan pa. At sila po ay malamang at siguradong mai-issuean ng warrant of arrest. So, ganun pala kaduwag itong si Senator Bato de la Rosa. Hindi ba naging chief ito ng polis? Yung pala duwag, ang tapang-tapang pa niya noon. Kesyo hinamon-hamon pa niya si Trillanes. Kesyo sumama pa daw si Sonny Trillanes na siya ay pusasan. Eh yung pala wala pa yung warrant of arrest, nagtago na siya. At ilang buwan na, pero itong mga kakamping niya sa Senado, pinagtatanggol pa siya. Isa na dyan, di ba, si Amy Marcos? Nandyan din si Robin Padilla. Nandyan din si Cayetano. So itong kinukonsidera ng kampo ni De La Rosa na wag muna. Wag muna, ang kapal na mukha talaga. Wag muna talaga, no? Hindi dapat wag muna. Hindi nakukuha kasi hindi ka na babalik ng Senado. Sa pinapakita mong karuwagan, hindi ka na talaga babalik sa Senado, De La Rosa. So dapat hindi wag muna. Kung hindi nakukuha ng sweldo at magre-resign ka na bilang senador. That is the most noble thing na dapat mong gawin. Pero siyempre, itong mga kaalyado mo, tulad nila Robin Padilla, may nabasa pa nga ako na siya pa, isa siya sa nag-udyok na wag muna magpakita si De La Rosa, magtago muna. Dahil natatakot silang mahuli si De La Rosa ng ICC. At sinabi pa ni Amy Marcos, pinagtanggol pa, na kahit na wala naman daw si Bato de la Rosa, ando naman daw yung staff niya na nagtatrabaho. Ginagawa yung trabaho ni De La Rosa. At sinabi pa ni Amy Marcos, parang hindi naman fair kung aalisin yung sweldo ni De La Rosa. Talaga itong mga senador natin, ano? Alam nyo, nakakamiss yung mga senador natin nung araw. Nung ang Senado ay kapita-pitaga, titingalain mo talaga ang mga senador. At kapag sinabi ikaw ay senador ng Pilipinas, mataas ang tingin sa'yo. Hindi tulad ngayon. Lalo na itong batch na to, ha? Itong batch, yung pinakahuling batch. Katawa-tawa po, ginawa na nilang comedy bar ang Senado. Wala na silang pakialam kung ano ang sasabihin ng taong bayan. Basta maipagtanggol lang nila yung kapwa nila senador. At basta maipagtanggol nila si Rodrigo Duterte. So ayaw ba talagang pumasok ni De La Rosa? Or ginagawa niya lang dahilan niyang pag-aresto sa kanya ng ICC para siya ay sitting pretty kung nasaan man siya at sumusweldo pa rin? Sabi ni Alan Peter Cayetano, ayaw niyang hindi pumasok. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. So, hindi po voluntary ang pag-a-absent ni Senator Bato. Gustong-gusto niya po pumasok sa session. Kung talagang gustong-gusto niya, hindi siya dapat magpakita ng takot. Pumasok siya dahil wala pa naman yung warrant of arrest. Ngayon, kapag nandyan na, di saka kayo kumitos. Kayo mga Duterte senators, mag-band together kayo. Ipagtanggol ninyo si De La Rosa. Pero siguradong walang magagawa yung pagtatanggol nyo kahit na ano pang pagtatakip ninyo. Sabi nyo kasi rito kaya hindi pumapasok, hindi naman daw sa ayaw pumasok, kundi may threat sa kanya na siya ay maaaresto nang hindi man lang mabibigyan ng assurance ng gobyerno na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. Ngayon, naghahanap kayo ng karapatan? Samantalang nung panahon ng EJK, binigyan nyo ba ng karapatan magsalita o ipagtanggol ng mga naging biktima ninyo ang mga sarili nila? Hindi ba hindi? Tapos ngayon, hihingi kayo ng karapatan? Hihingi kayo ng human rights? Samantalang yung puunin yung si Digong,
Siya mismo ang nagsabi na wala siyang pakialam sa human rights. Tapos ngayon, hihingi kayo ng karapatan. So, hindi daw voluntary ang pag-absent ni Bato. Hindi nga voluntary, takot na takot siya eh. Ang tapang-tapang nyo, gagawa kayo ng multo na kayo rin ang matatakot. Pero sad to say, tapos na po ang pagtatago ninyo. Dahil it is just a matter of time na mag-i-issue ang ICC ng warrant of arrest para kay Bato, kay Bongo, and the rest of the gang. Kung matapang kayo at alam nyong wala kayong ginawang kasalanan, harapin din nyo yung ICC. Hindi ba't magmumukha pa kayong hero? Mga bayani, kung maipagtatanggol nyo ang sarili nyo dahil alam nyo naman, siguradong sigurado kayo na wala kayong ginawang paglabag sa karapatang pangtao, na wala kayong pinatay na mga biktima ng EJK. Yan kasing pagtatago na yan. Ano ba yung kasabihan natin na flight is an indication of guilt? Yan ang ginagawa ninyo. Ganyan kayo lahat sa kampo ni Sara Duterte. Nakita nyo si Harry Roque. Di ba nagtatago siya sa batas? Hindi niya harapin. Pero kung makapagsalita siya na wala siyang ginawang kasalanan, pero ayaw naman niyang umuwi rito para harapin. Si Saldico, na kung makapagturo sa gobyerno natin, kay President Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, na sila ang mga utak ng korupsyon, bakit hindi siya umuwi dito at kanyang panumpaan yung kanyang mga salaysay? Yan ba ang mga walang kasalanan? Si Sara Duterte, wala daw, malinis daw yung kanyang record. Pero dakdak lang siya ng dakdak sa social media at hindi siya humarap sa House Justice Committee. Yan ba ang mga walang kasalanan? Yan ba ang mga malilinis? Mga duwag harapin ang katotohanan? So itong sinasabi ni Cayetano na gustong-gustong pumasok pero natatakot dahil baka hindi maprotektahan yung kanyang karapatan, pinapakita nyo lang talaga na kayong mga senador ay para lang sa mga Duterte at sa mga kaalyado niya. Wala kayong pakialam kahit kayo ay pagtawanan ng taong bayan, kahit na magalit ang taong bayan sa inyo, basta kayo-kayo poprotektahan. Isa pa tong tagapagtanggol ni Bato de la Rosa. Mag-best friend yata ito eh. Sino pa kundi si Senator Robin Padilla. Sabi niya, are we treated as a lesser race? Huwag po nating kalimutan na ang tumutugis kay Senator Bato de la Rosa ay kapangyarihan ng dayuhan. Ang isanggalang ang international law sa usapin na ito ay kabuktutan dahil sa listahan ng mga wanted ng ICC, tanging mga Pinoy lang ang kinakaya-kaya at kinukulong. Dito palang fake news ka na, Robin Padilla. Hindi lang si Rodrigo Duterte ang nasa listahan na wanted ng ICC. Marami na po dyan ang mga naimbestigahan at hinatulan. So kung magpapakalat kayo ng balita, siguraduhin nyo naman na tama. Hindi puro fake news kayo. Kayo pa ang pa-victim ngayon. Samantalang yung grupo ni Digong, kasama sila Bato de la Rosa, sila Bongo, sila ang mga miyembro ng EJK ni former president. Wala silang pakialam sa human rights. Wala silang pakialam sa due process. Tapos ngayon, hihingi kayo ng due process. Ngayong huhulihin kayo ng ICC. Hindi naman namin nakakalimutan na ang kasong ito ay nasa international court. Hindi naman po dito sinampay yung kaso eh, kundi sa international court. Dahil alam na mga biktima na kung dito nila sinampay yung kaso during Duterte's time, wala rin mangyayari. Huwag po tayo magplastikan. Yan po ang katotohanan. Kung nung time ni Duterte nagsipag-file ng complaint ito mga biktima, siguradong ibabasura lang yan ng Korte Suprema. Yan po ang katotohanan. Sabi pa ni Robin, yung ibang lahi ay malaya pa rin na namumuno at nasa kalagitnaan pa rin ng pakikipagdigmaan. Kung okay lang sa inyo na iba ang tinititigan sa tinitingnan ng ICC, ano pala ang tingin mo sa pagka-Pilipino mo? Are we treated as a lesser race? Wow! Pero kapag China ang nambubuli sa atin, inaagaw ang ating mga isla. Hindi lesser race ang pagtrato sa atin ng China? Kayo masyado kayong selective eh. Paano yun, Robin? Pagdating sa China, are we treated as a lesser race? Kitang-kita naman talaga sa ginagawa ng China sa atin. They are treating us as a lesser race. Sabi pa niya, tama ba ang pakikipag-cooperate ng mga Pilipino sa mga dayuhan na ito na hindi pantay ang pagtrato sa lahat ng kanilang inaakusahan? Justice? Hustisya? Hindi ba't dapat ay pantay-pantay kaya nakapiring ang dalagang may tangan ng timbangan? Yung mga naging biktima ng EJK, Robin,
Huwag mo kaming utuin, hindi mo kami makukuha sa mga pa-victim ninyo. Ipaliwanag mo yung mga ginawa ni Digong, ginawa ng mga kaibigan mong sila Bato de la Rosa, sila Bongo, na hindi binigyan ng pagkakataon magpaliwanag o depensahan yung kanilang mga sarili. Basta na lang kinitil ang kanilang mga buhay. Tapos kung magsalita ka, are we treated as a lesser race? So ngayon, si De La Rosa pa ang biktima. Siya pa ngayon ang nakakaawa. Siya pa dapat ang ipagtanggol. Because it all boils down to this one, Robin Padilla, yung mga naging biktima ng EJK na alam nilang walang mangyayari kung dito sila sa Pilipinas magsasampan ng kaso. So dinala nila yan sa International Court na walang kinalaman si President Bongbong Marcos, pero kung sisihin nyo siya, akala nyo siya ang dahilan. Kaya itong mga ito ay huhulihin. At dahil pa-victim si Bato de la Rosa, gusto pa nila magpa-survey. Sabi nitong si Attorney Israelito Torion, maski mag-conduct tayo ng survey ngayon, I am very sure majority of the Filipinos understand Senator Bato's situation. Sigurado ka? Sige nga, umpisahan nyo kagad. Pero siguraduhin mo lang na hindi puro sa mga DDS ka magsa-survey. Dahil ganyan naman ang style ng mga survey ninyo eh. Puro sa mga kampo ng mga DDS kay Sara Duterte. Kaya laging mataas sa survey itong si VP Sara. Dahil ang mga sinesurvey lang ninyo ay yung mga grupo na kaalyado ninyo. Yung mga sumusuporta sa inyo. I-try nyo talaga mag-survey nang walang halong kulay, walang halong partido. Tingnan natin kung totoong sinasabi mong majority of the Filipinos understand Bato's situation. Sige nga, mag-conduct nga tayo ng survey dito. Pero siyempre, sigurado sasabihin nila, puro pro-BBM naman yung nasa channel mo eh. O, kita nyo na? Ganun yun. Kung ako magsasabi na mag-conduct tayo ng survey, kayo ba naniniwala or kayo ba naiintindihan ninyo ang sitwasyon ni Bato de la Rosa? Siguradong 99% ng mga magko-comment sa akin, sasabihin nila na hindi sila pabor sa ginagawa ni De La Rosa, na siya ay magtatago, siya ay mag-a-absent, pero tumatanggap pa rin siya ng sweldo. At siguradong lahat na magko-comment sa akin, hindi nila maiintindihan yung gusto nyong sabihin na majority ng Pilipino maiintindihan si Bato de la Rosa. So, siyempre, ganun ang gagawin niyo. Magpa-survey man kayo doon sa mga pro-DDS lang. So, kay Bato de la Rosa, huwag mo nang ikonsidera kung hindi ka muna kukuha ng sweldo mo. Huwag ka nang kumuha ng sweldo mo. Better still, mag-resign ka na. Dahil the way things are going, hindi ka na makakabalik bilang senador. So, the most honorable thing for you to do is to resign. Kayo po, ano ang masasabi ninyo sa sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.